po muna tayo lahat. Matthew chapter 26, verse 69 hanggang 75. Ito'y babasahin po natin, no? At sabay-sabayan nyo na lang po ako. Sabi dito, Matthew chapter 26, verse 69 up to 75. Now Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath, I do not know the man. And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech bewareth thee. And then began to curse, to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, that thou shalt deny me 3. And he went out and wept bitterly. Let's pray. Lord, kami po ay naandrito ngayon bilang isang simbahan na makikinig sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na binigay niyo sa amin. Una sa lahat, Lord, patawarin niyo kami sa mga kasalanan. At salamat, Lord, sa mga tao na binibigay niyo para kami ay paalalahanin kung ano yung tama at mali. Biyayaan niyo po sila ng matindi. At ngayon po, Lord, tulungan niyo po kami na makinig na maigi. At ganun po, paulit-ulit naming dasal na sana hindi po ito mapupunta lamang sa tenga at naririnig, kundi kami makikinig pagkat isa sa puso namin ito at isa sa gawa namin. Lord, sana po gabayan niyo po ako sa pagtuturo ngayon, sa pag-preach. Naway kayo po ay mapansin at hindi po ako gagamit ng aking sariling takas. Huwag niyo pong pahilintulutan na sarili kong talino ang lalabas dito, kundi gabayan niyo po ako sa pamamagitan niyo po, banal na Espiritu. At naway, Lord, sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo sa oras na ito, naway itong preaching na ito ay maging daan para kayo po, ay para sila po ay maligtas. Maraming salamat po. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Okay. Dito. Makikita nyo po dito, ito yung kwento po ni Pedro. Kung bakit kung may yung iba ay ginagawan siya ng drawing, kung bakit may manok si San Pedro. Okay? Bakit may manok? Yung una, yung susi, kasi sa Matthew chapter 16 yata, 19 yata yun. Kung di tayo nagkakamali, check natin ulit 16. Diba? Dahil dito sa Matthew, sinabihan po siya na siya po ay talagang walang lalagpas dito, bibigyan daw siya ng susi. Pero yung susi po na yun, ibig sabihin yung salita po ng Diyos, paano po maliligtas yung mga tao. Sana naiintindihan niyo po yun at hindi kayo malilito tungkol sa mga bagay na yun. Dahil pag yun ay nalito tungkol sa susi po na yun, bakit may susi si Pedro? Sasabihin ng iba, ay kasi siya yung binigyan ng susi para sa langit. Pero hindi po yun yung ibig sabihin na, no? Ang ibig sabihin po ulit ng susi na yun, ito yung salita ng Diyos. Para tayo ay magkaroon ng susi, paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi, di ba, sinabi sa Romans chapter 10, ano yung sinagay sa Romans chapter 10 bago tayo magsimula? Sa Romans chapter 10, pag tinignan natin ito, sa Romans chapter 10, pumasok lang bigla sa isip ko, sorry ah. Romans chapter 10. Buksan niyo po dyan. At siguro alam niyo na yung verse. Yung iba alam na yung verse na sasabihin ko. At ang dikit nitong study Bible ko. Naulan na niya yata. Okay. Sa Romans chapter 10, sabi sa verse 17, For then faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So, ibig sabihin, yung susi po ng ating pananampalataya, pag tayo may pananampalataya kay Kristo, ano mangyayari? Na siya yung Panginoon, saan tayo pupunta? Sa langit. So, yung susi, papunta sa langit. So, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Okay? Sabi, but I say, have they not heard yet very sound doctrines? So, pag nakikita nyo dito, verses bago dito, kailangan may maghahatid ng salita ng Panginoon. So, yung susi para makapunta sa langit ay yung salita ng ating Panginoon. Kaya napaka
importante. Kaya yun may susi si Pedro. Ngayon dito, bakit naman may manok si San Pedro doon sa kanyang mga picture? Di ba? Si San Pedro ba ay magaling mananabong? Di ba? Nagpapatupado pa palagi si San Pedro? O magaling ba magsalisip San Pedro? Di ba? Hindi naman siguro. O may manukan ba si San Pedro? Hindi. Galing po ito sa storya na ito. Kaya pag makikita nyo picture ni San Pedro ng isang tao na may susi tsaka manok, malamang sinasabihin nyo? San Pedro. Ang pangalan ng barangay natin dito, San Pedro. So, okay, nakikita dito. Huwag yung sambahin yun, ha? Rebulto lang yan, ha? Huwag kayo baka makikita ko sa inyo, may gumaganon-ganon doon. Ha? Kaya po ng Diyos yan. Okay? Nasa Biblia po yan. Okay. Sabi dito, ito yung title ng ating mensahe. Do they see Jesus in you? Do they see Jesus in me? Okay. Do they see Jesus in me? May kantang ganun eh. Huwag na natin kantahin, pangit ng boses. Do they see Jesus in me? Again, it's Matthew chapter 26, verse 69 hanggang 75. Unang-una po sa lahat, si Pedro po ay na-identify na kasama si Jesus. No? Si Pedro po ay na-identify na kasama si Jesus. Identified with Jesus. Ngayon, tayo, do they see Jesus in me? Nakikita ba nila si Jesus sa akin? Bakit? Kasi identified tayo na si Jesus. Identified tayo na kasama natin si Jesus. Identified tayo na ginagawa natin yung ginagawa ni Jesus. Pag tinignan nyo sa verse 69, ang sinabi po dito, Now Peter sat without in the palace. O sa Tagalog, ngayon, sabi nga si Pedro po ay umupo, pero sa labas po ng palasyo. Okay? Nasa labas po siya ng palasyo ng mga pinunong mga pare o pinunong mga saserdote. Kasi yung pare dito sa Biblia ay, sinasabi ay, saserdote. So si Pedro nakaupo dun sa labas. Okay, sinabi dito. At sinabi rin dito, and a damsel o yung babae ay dumating, sabi dito, at sinabi sa kanya, di ba ikaw ay kasama ni Jesus sa Galilea? Tingnan nyo, si Pedro po, dahil lagi niyang kasama si Jesus, si Pedro ay yung pinaka-leader ng mga apostoles, tsaka disipulo. Ulit po, ang apostoles po, sila yung 12. Okay? Ang disipulo po yung mga sumusunod-sunod at gusto pong matuto kay Kristo. Yun yung tawag sa mga disipulo. Kaya sa mga nangangaral at gustong sumunod kay Kristo, tinatawag din kayo mga disipulo. Okay? Mga disipulo po kayo ni Kristo. Kasi sumusunod-sunod kayo kay Kristo at gusto nyo pong makinig sa Kanya at gusto nyo matuto kay Kristo. Pag meron kayong isang tao na nagtuturo sa inyo, mga master katulad ng mga kung fu fighters, ang tawag sa kanila ng mga master nila ay mga may disciples. Kasi tinuturuan sila. Tayo ba disipulo ni Kristo? Katulad po ni Pedro, siya po ay disipulo at siya yung apostoles. Ang apostoles po kasi sila yung 12, special po sila eh. Pero yung nga lang, isa doon is nahulog. Di ba? Siya po ay nag-traitor. Ngayon, dahil si Kristo po at si Pedro ay laging magkasama. Talaga ma-identify, di ba? Kasama kanya ni Jesus. Ngayon, pag tayo araw-araw naglalakad kasama ni Jesus, kahit hindi tayo physical, na nakikita na kasama ni Jesus, masabi, di ba ikaw ay Kristiyano? Di ba napakaganda pakinggan nun? Di ba ikaw ay isang Kristiyano? Kasi lumalakad ka ayon sa sulat ng Panginoon. Hindi lang nakikita ka dito sa simbahan, dahil minsan nakikita ka nga dito sa simbahan, pero paglabas mo, di ba nakakalungkot? Minsan may naririnig ako, sana wag nyo nang gawin ito, na may naririnig ako mula sa ibang tao. Ugali ng simbahan, paglabas naman ng simbahan, ugali naman, impyerno. Di ba? Hindi gano'n. Siguro nakikita ka lagi sa simbahan, paglabas mo sa simbahan, kung ano po yung nakasulat sa Biblia, isinasagawa din po natin. Okay? At alam ko, mahirap po yan. Kahit ako po ay nagkakamali, at ako po yung humingi ng tawad sa mga bagay po na yun. Kaya tinatama po natin yung mga bagay yun. Pero salamat dahil sa salita po ng Diyos, at dahil po kay Kristo, at dahil sa mga kasamahan natin dito sa simbahan,
na isa sa ayos tayo, na itutuwid tayo sa tamang daan. At ito yung daan ng salita po ng ating Panginoon. So pag tayo nakikita tayo, o di ba kasama ka ni Kristo? O di ba Kristiyano ka? Di ba sunod-sunuran ka ni Kristo? Ikaw ba sunod-sunuran ka ni Kristo? Sumusunod ka ba sa Biblia? O baka yung ugali natin, sobrang tingin natin sa ating sarili ay napakataas. Eh pag tumitingin tayo sa ibang tao, tingin natin sa kanila sobrang liit. Diba? Ay, makasalanan ka. Kung ano narinig sa ating bibig, kundi, ay, tao yan, ako, ganito, ganyan yan. Nangyayari, nagiging marites tayo. Diba? Nakakatuwa lang kanina, habang sa bus, nakaupo ako, may isang nag-transfer sila, ang dami nila sa isang bus ng Victory. Kaya medyo napatagal kasi nag-transfer. Dahil bigla daw may umusok daw sa bus eh. Siguro yung wirings ng bus. So lumipas sila sa amin. Yung matanda, hindi naman talaga matanda. I think mga mag-60 na siya. Nagkukwento ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay. At sabi niya, maya-maya na habang naipagkwentuhan, practical siyang tao eh. Sa buhay na hindi nakatapos pero may narating sa buhay. No? Pero nagkukwento-kwento dahil nagtatanong-tanong din ako. Siya kwento-kwento. Hindi ko sinasabi na pastor ako. Kaya may ano po ba yung ginagawa niya? Kasi una nagre-review ako nitong outline habang nakaupo sa bus. Sabi ko, pastor po ako. Sabi ko gano'n. Ay, natutuwa naman siya. Sabi ko, pwede naman po. Sabi ko, sa Bukirin nga lang po ng Lubao. Kasi pag sinabi, saan po ba kayo? Sabi ko sa Lubao. Baka maligaw sa Lubao, laki-laki ng Lubao eh. Sa Pampanga, Lubao po yung pinakamalaking bayan eh. Pero hindi pinakamaraming tao kasi halos Bukirin po yung Lubao. Sabi ko, baka maligaw po kayo kasi nasa Bukirin po ako. Papastor. Pero nakakatuwa po dun sa tao na yun na nakaka-identify siya ng mga tao at minsan may reklamo siya. Sabi niya, isang sekta na ganito. Sabi nila sila yung mga ganito. Pero ang ginagawa nila is payabangan lang. Dito sa aming relihiyon, may mga general, may mga huwes, may mga engineer, etc. etc. So pag sumali kayo sa amin, magiging ganito yung daw yung binibigay. Sabi ko, hindi naman sa ganon. Okay? Pero biyaya din ng Diyos talaga na pag talagang faithful lang isang tao, maaari. Di ba? Pagkagustuhan ng Diyos, magsasucceed yung tao. Pero hindi all the time naman eh. May mga faithful talaga na hanggang ngayon is mahihirap pa rin. Di ba? Maging totoo tayo. Di ba? May mga faithful naman talaga na hanggang ngayon mahihirap pa rin. Mahihirap sa pera pero may hindi nagugutom. Yun yung katotohanan sa mga bagay na iyon. Okay. Pero gayon pa man, ang may kita kasi niya sa gusto niya sa isang relihiyon na sinasabi niya, kung di naman niya explicit na sinasabi, kung ikaw ay nakikipag-aral sa Panginoon, pag ikaw ay disipulo ng Panginoon, dapat nakikita rin sa ating mga ugali. Amen. Diba? Sinasabi mo, Kristiyano ka o sunod-sunuran ka ni Kristo, pero hindi nakikita sa iyo ugali. At nakakalungkot naman yun. Kung meron naman tayo sa isa't isa siguro na nagkakaroon ng problema, sabihan natin na maayos. Diba? Hindi yung palagi na lang galit ng galit. Kasi yung iba sobrang mataas ka naman, makita mo lang isang mali na isang tao kung ano-ano na inis na meron ka. Ang pagtandaan po natin yung Panginoon, di ba? Sinabi nga sa Romans, while we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5:8 ba yun? Tama? Di ba? Habang tayo pa ay makasalanan, namatay na siya para sa atin. Sa mga hindi makukulit, di ba? Paulit-ulit siya na nagsasabi ko ano yung dapat natin gawin. At tayo naman ay nasa sa ayos. Kapag kunyari, di ba yung mga kabataan, di ba? Makukulit tayo, mga kabataan. Kahit matatanda nga, di ba? Kung matatanda, sa totoo lang, mas matigas yung ulo eh. Di ba? Di ba, pag pinagsabihan tayo, ano na dapat? Dapat nating sundin. At may mga magulang kayo na mahaba yung pasensya. Gano'n ka kadalas pinapalo? Minsan lang. Sa kulit mo yan, minsan lang. Mahaba yung pasensya ng mga kuya mo, ate mo. Ikaw, tep-tep gano'n ka kadalas pinapalo? Araw-araw? Ginapagalit. Napapalo? Hindi naman. Hindi naman siya na.
Okay. Si, pangalan nito? Lawrence. Gaano kadalas pinapalo? Minsan lang. Diba? Si Ben. Ay, Ben tuloy. Si ano pala? Si, pangalan nito? Noel. Gaano kadalas? Junior. Minsan lang. Alam niyo mga bataan, makukulit tayo. Makukulit tayo nung bata tayo. Pero yung pagpapalo sa atin hindi palagian. Unless siguro sobrang lupit na magulang niyo or I don't know kung paano kayo palakihin, ayoko magsabi. Depende kasi sa magulang kung paano kayo palakihin. Pero maya't maya, pinagsasabihan din tayo. Sigurado pinagsasabihan tayo. Ganon din yung Panginoon sa atin, ayaw naman lagi niya, palo tayo ng palo. Maya't maya, pagsasabihan tayo na maayos, araw-araw, sana hindi kayo magsawa sa mga ganon. Bakit? Para tayo mapabuti. Tama? So, ganon din tayo sa simbahan. Pag tayo nakakaalam sa salita ng Diyos, pagsabihan natin yung kapwa natin. At ganon din, pag tayo naman ang pagsasabihan din, tayo po ay disipulo ng Panginoon. Ito yung pinakapunto ko. Pag napagsabihan tayo at naintindihan natin, sundin natin lagi ang Panginoon. Amen? Kasi mahal natin yung ating Panginoon. Amen? So yun po. So dito si Pedro, parang sidekick ng Panginoon. Dahil sidekick siya, lagi niyang kasama ang Panginoon. Naglalakad siya palagi ng kasama ng Panginoon. Napagkamalan, nakilala kagad siya. Ganon din sa verse 71 sabi dito, and when he was gone out into the porch, nung lumabas siya po doon sa porch, is parang balkon. Parang ganon. Sabi ganon, lumabas siya galing doon. At sabi niya, another maid, isa na namang babae nakakita sa kanya, and said unto them, at sabi, that there were, this fellow was with Jesus of Nazareth. Sabi, itong taong ito nakasama ito ni Jesus ng Nazareno. Kasi maraming Jesus dati, ang pangalan ni Jesus. Maraming pangalan na ganyan. Katulad ngayon, meron pa rin pangalan na Jesus, di ba? Kaya Jesus Christ ang tawag natin kay Jesus. But Jesus Christ our Lord, Jesus Christ our Lord Jesus. Tatawa ka na naman. May kilala ka bang Jesus? Kasi nakakalungkot nga doon, minsan yung salitang Kristo ginamit doon sa sabungan eh. Diba? Pero hindi dapat. Anyways, may kita mo dito, sinabi nila, itong taong to kasama ni Jesus na Nazareno. Bakit? Kasi ulit, naglalakad lagi si Pedro kasama ni Jesus na Nazareno. O si Jesus Nazareno. Diba? Ganon na ganon po si Jesucristo kay Pedro. At ganon na ganon din si Pedro kay Jesucristo. Akalain niyo si Pedro, di ba, hanggang sa mga special na mga bagay na si Jesus po ay umakyat doon sa bundok at nakita nila sino ba yun? Si Elijah tsaka si Moses kasama ni Jesus. Kasama si Pedro doon. So sa ating pang-araw-araw, kaya po tayo nangungulit na magbasa ng Biblia, mag-devotion, magdasal, no? Is para maglakad tayo kasama ni Jesus. At hindi lang maglakad dahil alam natin, kundi i-action natin yung mga sinasabi o yung mga natututunan natin kay Jesucristo. Diba? Araw-araw yan. Ito yung pag-aralan ko ngayon, ito yung devotion ko ngayon, ito rin yung gagawin ko. Ano yung mga devotion ko kahapon? Ano na pag-aralan namin ng Sunday, ng prayer meeting, dapat natin gawin yan lagi. Para pag nakita kayo, ay ito kasama o sunod-sunuran kay Kristo, ay ito ay Kristiyano. Diba? Kasi hindi niya, ginagawa niya yung ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? So tayo, napakalaking bagay po niyan. Kasi, tingnan nyo, pag merong mga nakatapos ng pag-aaral, anong pangalan ng, kunyari pag siya ay nakatapos sa engineer, nakapag-board exam, ano nakakabit sa pangalan niya? Kunyari si Jacob ay naging engineer. Engineer Jacob Lingad. Kunyari si Tep ay naging doktor. Dr. Stephen Santos. Ano apelyido ni Lawrence? Regala. Kunyari si Lawrence ay naging general. General ng militar. General Lawrence Regala. Pag si Noel naman po ay naging attorney o abogado, Attorney Noel Santos. Diba? Napakaganda.
Pero isa sa mga ganda po dito, pag tayo mga Kristiyano. Di ba? Anong tawag sa mga Kristiyano ng mga unang panahon dito sa Biblia? Ay? Santo. Saint. Di ba? Sumama siguro kayo. Pero napakalaking bagay niya kasi, kunyari, si Saint. Wakalan mo. Saint Angel. Santo na, anghel pa. Ano Saint Kekang? Ano naman? Ang ganda-ganda na pangalan. Saint? Pangalan mo? Oh, Saint Raisa Diva. Di ba? Di ba mataas pa yun sa mga bagay na yun? Di ba? Kasi sino ba yung mga kasama ng Panginoon doon sa langit? Eh di yung mga santo, yung mga binanal po ng Panginoon. Di ba? Sino ba? Si Santa, Santa Claus. Si Santa Ana. Santa Ana? Ginawa niya lugar eh. Paano niya pakalimutin po ako. Santa Rosalie, di ba? Si Saint Rachel, Saint Rolly. Di ba? Tapos si nangyari ito, rin to, President. Ang pangalan niya talaga? President Carl Santos. Pero mas maganda pag tinawag kang Saint, di ba? Iba yung tawag sa Saint kasi binalal ng Panginoon. So tayo maglakad kasama ng Panginoon. At para pag nakita tayo, si Santo Jacob Lingard Bakit kasi tinawag na Santo? Kasi nakikita kang naglalakad ni Jesucristo. Nilalakad mo kung ano yung sinasabi ni Jesucristo. You walk the walk, you walk the talk. Okay? Yun yung mga bagay na yan. So dito, yan ang ginawa ni Peter with identified with Jesus. Isa pa, sa verse 73. Bansanin niyo dito, sabi dito, at pagkatapos nito, dumating siya, and after a while, came unto him that they that stood. Habang siya ay nakatayo, may dumating sa kanya ng mga nakatayo rin. And sinabi kay Pedro, sigurado ako na ikaw ay isa sa kanila. Sino isa sa kanila? Isa ka sa mga disipulo ni Jesus. Sabi gano'n, kasi parehas kayong magsalita. Okay, tayo dito sa San Pedro Saog, dito sa Lubao. Ito talaga kasi may nakausap ako taga Lubao din. Tayo, mga Kapampangan sa Lubao, malakas po magsalita. Sigawan. Pag pinagkumpara nyo po dun sa bandang Mexico, pati yung mga pastor sa pansin, ba't yung mga taga sa inyo pastor, yung Kapampangan nila pasigaw? Pagalit. Sabi nga nun, ba't yung mga taga San Fernando, taga Mexico, Pampanga, parang hindi sila pagalit. Sabi ko ganun talaga eh. Nung bata nga ako, alas 5 na umaga, gising na si Apong Milya. Tapos sinisigaw lagi yung tsahin ko, si Daayda. Akala ko nag-aaway pala, nag-uusap lang silang dalawa, nagsisigawan sila eh. Sabi, luto ka ng ganito, ito. Sige na eh, ganun. Akala mo nag-aaway. Pero pang araw-araw lang pala yun. Sigaw ng sigaw dito, sigaw ng doon. Kahit dito naririnig ko sa umaga, dito may sisigaw dyan. Tapos ito, Opo! Teka lang po! Sabi, huwag kasi sigaw ang tsahin mo. Hindi. Pero kung pagbago ko din sa loob, sigaw ang tsahin mo. Pero normal lang yun kasi ganun yung salita ninyo dito. So may identify Tagalubaw ka, no? Particular, baka man sa baryo ka. Basta Bukirin ka. Kasi banda dun sa kila Pastor Eric, nagsisigawan pa rin sila pero yung Kapampangan nila medyo yung vocabulary doon mas magaan pakinggan eh. Mas maraming Tagalog din sa Kapampangan nila doon eh. Kaysa dito puro taga Lubao ka no, na Kapampangan. So ganun po yung nangyari kay Pedro. Si Pedro po ay taga Galilee. At sabi, kaparehas mo magsalita si Jesus. Kaparehas mo magsalita yung mga disipulo ni Jesus kasi usually Galilean yung mga yun. Sabi, magkakaparehas kayo magsalita. So sigurado kasama mo si Jesus. Okay, sabihin natin, 3 taon silang magkakasama halos araw-araw at hindi sila nagkakahiwalay halos. Siyempre, magkakahawaan kayo ng pagsasalita. Tayo mga Pilipino, ganun eh.
para tayong napakabilis natin matuto sa mga salita. O yung mga kahit intonation man lang, yung pagkakabigkas ng mga salita, nagagaya natin pag lagi natin kasama yung mga tao. So, ganun din yung nangyari kay Pedro. He was identified with Jesus kasi sa pananalita niya. Amen? Pero sana, ito kasi literal talaga ng pananalita. Ito katulad sinabi, Tagalubaw ka, no? Kapampangan ka na yung Sasmuan, kakaiba rin magsalita ng taga-Sasmuan. Sila yata yung pinaka-unique na Kapampangan na magsalita. Kasi hindi mo maintindihan kung Bulaken yun o Kapampangan yung salita nila eh. Para sila kumakanta eh. Yung mga taga-Sasmuan. Yung parang natapa sa tayo. Kakaiba yung salita ng mga taga-Sasmuan pero Kapampangan. Diba? Para silang Bulaken yun na Kapampangan na hindi mo maintindihan na pasigaw din. May tono sila iba. Ha? Taga-Sasmuan ka, Lawrence? Papa niya, pastor. Papa mo. Hindi natin tinatawanan pero ang punto ko lang dito is nagkakahawaan sila ng pagkakabigkas ng salita. Amen? So dito, are you identified with Jesus? Kasi parehas kayo magsalita. Parehas kayong kumilos. At nakikita nila na kasama nyo lagi si Jesus. Bilang isang simbahan, magkakasama ba tayo bilang isang simbahan? Nakakalungkot, hindi tayo magkakasama lagi. Pero let's try. I'll strive my best na i-buktod tayo ng mas madalas. Hindi man araw-araw, pero at least may identify tayo na Kristiyano talaga tayo. Amen? So dito rin sa Ephesians chapter 2, verse 19. Diba? Identified with Jesus sa point number 1. Now therefore ye are no more strangers and foreigners. Hindi na tayo mga estranghero o alien o taga-ibang bansa. But fellow citizens, tayo ay magkakabayan na with the saints. Tayo ay magkakaparehos na ng bayan ng mga santo. Ang tawag sa atin, Saint Angel, Saint Raisa, Saint Rosalie, di ba? Mga santo tayo, Saint Joraline, Saint Rachel, mga lalaki, Santo Eton, Santo Mihay, di ba? Santo Boyboy. Kung kulit natin mga pangalan natin mga lalaki, no? Anong pinangalan nyo kaya sa akin? Nakakatawa. Iniisip ko, wala ako dito sigurado. Anong pinangalan nyo sa akin? Okay. So, di ba? Sabi dito, hindi na tayo iba sa isa't isa. Tayo na po ay magkakaparehas na ng bayan bilang isang mga santo. Kasama ng mga santo. At tayo po ay nasa iisang bahay. O magkakamag-anak na tayo at kamag-anak tayo, anak tayo ng Diyos. Yun po ang sinasabi, identified ka ba with Christ? Kasi yung ugali mo, yung pananalita mo, yung paglakad mo sa iyong buhay o yung pagkikilos mo sa iyong buhay ay ayon na sa kagustuhan ni Kristo. Hindi man tayo maging perfect, pero we strive to be perfect sa pamamagitan lamang at humingi tayo lagi ng tulong sa pamamagitan ng Diyos para natin pasayahin yung ating Panginoon. At sinabi nga rin sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sabi niya, ako po ay kasama na ni Kristo. Sabi niya, nakadikit na ako kasama ni Kristo. So pagka nadikit mo na si Kristo, dapat kaugali mo na si Kristo. Sabi, kayong pa man, hindi ako yung nabubuhay dito kapag nakikita nyo ako'y kumikilos na katulad ni Kristo, hindi ako yun. Hindi buhay ko yun. Sabi, yet that I, sabi, hindi ako yun, ngunit si Kristo na nabubuhay sa akin. Amen? Kasi pinamumuhay natin si Kristo dahil yung nagbibigay sa atin ng lakas ay si Heso Kristo mismo. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu yun. And yung buhay ko na binubuhay ko sa akin naman, ay binubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. So, yung anak ng Diyos, yung pananampalataya ng anak ng Diyos, yung ginagamit natin sa ating buhay. Kaya sinasabi ko, hindi natin faith ito kasi pag faith natin ito, sablay tayo.
yung pananampalataya na pinapractice natin ay perfectong pananampalataya ni Kristo. Kaso nga lang, hindi natin napapractice ng buo dahil makasalanan yung katawan natin at kadalasan matigas yung ating ulo. Amen? So let's strive our best through Christ. Sabi niya, anong ginawa ni Kristo? Kasi binigay ni Kristo yung kanyang sarili para sa atin. Ulit, bilang isang Kristiyano, hindi tayo nagpapakabait para tayo makapunta sa langit. Ngunit tayo ay binago ng Diyos. Amen? Nung tayo po ay talaga sumuko na, Lord, suko na ako. Ikaw ang aking Panginoon. Sinasabi ko, ikaw ang aking Panginoon. Tama yan. Wala akong laban, Lord. Gusto ko na maging alipin mo buong puso. At ikaw makakapag sa lahat ng mangyayari. Kahit ikaw ito'y pinakamasamang tao, talagang mula sa puso mo na gusto mo maging alipin ni Kristo. At sinasabi, ayoko na maging makasalanan. Anong ginagawa ni Kristo? Kasi siya po ang namatay para sa kasalanan ng mga santo. Amen? Amen. So, gusto mo pumunta na langit, kilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon. Ibig sabihin, magpapakaalipin ka ng buong puso. Minsan nakakatawa tignan o pakinggan, pero ito yung katotohanan, ito yung nakalagay sa ating Biblia. At pag ikaw ay Kristiyano na, kaya ka maglalakad para kay Kristo, kasi binigay niya yung buhay niya, at siya nagbibigay sa'yo ng lakas para dito. Amen? At mahal natin siyang Panginoon. Yun ang pinaka-importante. So point number 1 is identified with Jesus. Point number 2 is 30 minutes kagad yun. Invalidated. O dininay niya si Jesus. Ito yung nakakalungkot sa parte ng kwento na ito. Peter invalidated Jesus. Invalidated o denied. Bin-invalidate niya, nakasama niya si Jesus. Identified na sa kasama niya si Jesus, pero deny niya. Marami po sa ating ganyan. Okay? Ito mamaya. Ito muna. Una po, sa verse 70. Ano sinabi sa verse 70? But he denied before them all, saying, I know not, thou sayest. Sa oral statement niya, sa oral statement, o ibig sabihin, sinabi niya mismo, hindi ako yan. Hindi ko kasama si Jesus. Bakit? Kasi ayaw niyang mapahamak siya. Ayaw niya siya ay pahirapan katulad kay Kristo. Takot si Pedro. Kulang pa yung kanyang pananampalataya. Hindi pa niya napapractice yung pananampalataya ni Kristo sa kanya na maigi. So sa oras na yun, parang baby Christian pa rin siya. Kahit 3 taon na siya nag-aaral kasama ni Jesus. May mga oras ng panghihina si Pedro. Okay, kaya sinabi ni Jesus dito, pag narinig mo 3 beses, sa pangatlong beses mo dininay ako, titila ako yung ano. Palatandaan yun na, nanghihina ka. Minsan yung pinakamatindi pang tao, ay pag nanghina ay talagang nawawala ng kay Jesus. Nawawala yung identity niya kay Jesus. Diba? Kaya dito si Jesus sabi niya, ipapaalala ko sa iyo yung mga bagay na dapat paalalahan. Ano yung pangalawang beses sa verse 72? So first, di ba sa invalidated, una, it was an oral statement, sabi niya, hindi ko kasama yan. Sa 72, and again, he denied with an oath. Sabi ganun, I do not know the man. Ibig sabihin, siya po sabi niya, in-invalidate niya na, dininay niya ulit, sabi niya, may oath, paano niya yung oath? Sinabi niya, sumpa. Pinapangako ko, hindi ko kasama yan. Promise yan. Di ba nung una statement lang oath, oral statement lang, second, third, and oath, nung in-invalidate niya, may pangako na. Minsan tayo gumadaan sa ganyan Hindi! Tama yung ginagawa ko. It happened to me. It happens to me. At salamat sa mga nagtsatsaga sa bawat isa sa atin na i-correct tayo. Salamat sa bawat kasama nating santo na tinatama tayo sa isa't isa. Amen. Huwag yung sabihin, Pastor, ako, hindi ako nagkakamali. I need your help as well. Kasi magkakapatid tayo dito sa simbahan at salamat sa inyo. Nire-remind nyo rin ako. Kasi magkakapatid tayo. Pero dito sa point po na ito, huwag po sana tayong ganito na, hindi! Promise yan, hindi ako Kristiyano. Pero kilala ka ng Kristiyano. Diba? Huwag tayong ganun. Huwag natin sabihin, hindi, tama itong ginagawa ko kahit mali na sa Biblia. Promise, tama ito. Minsan pinipilit natin yung mga mali natin Nanggagaling tayo sa ganyan.
Isipin natin, di ba? Lahat tayo may mali tayo na minsan pinipilit natin, pero nagiging pasensyoso lang yung bawat isang magkakapatid at nire-remind tayo ng nire-remind. Hindi pa tayo masaya na tayo dito sa simbahan ay mag-remind ng mga bagay-bagay na yan. At hindi sukdulan yung galit na nangyayari. Kasi may nabasa nga ako, di ba? Ba't yung iba umaalis sa ibang churches? Kasi mismo yung simbahan na dapat nag-aaruga sa kanila, na nagtuturo sa kanila ng tama, na nagre-remind sila gently hanggang sa mapagalitan ka ng sakto lang, ayon sa iyong kakulitan. Eh minsan hindi ka pa nga napagsasabihan ay talagang binababa ka na ng todo. Ang Panginoon naging gentle sa atin. Diba? So tayo will be gentle, pero at their points of time, ipapractice natin yung church discipline pagdating dyan. Paulit-ulit yan, ilang beses tayo, diba? Minsan, ganito yung kasi, hindi, ganalasin ganito sa Jesus sa atin eh. Isipin nyo meron kayo nagagawa na mali sa araw-araw. Pero pa konti-konti sa pamamagitan ng lakas ng Diyos na babago. Diba? O nawala na. Pero tandaan yung mga bagay na minsan nakasanayan ng katawan nyo na gawin. Kunyari, ang inyong katawan, pag nagugulat kayo, sabihin nyo, ay! Papamura kayo, nakakasabi kayo ng salitang bastos. Diba? Minsan, kasi nakasanayan natin simula bata eh. Kasi i-remind, oy! Oy! Huwag mo nang ulitin yan. Oy! Huwag ka manood niyan. Tigil mo na yan, makasanayan mo yan. At least may nagmamahal sa'yo. May nagganyan din sa akin dati. Kaya nanggaling tayo sa ganyan. Salamat sa Diyos na tigilan natin yung mga bagay na yan. Amen? Kasi constant reminder, hindi kayong binabagsak ng todo kaagad. Ganon tayo sa isa't isa. Constant reminder. At pag ayaw talaga, pag nakikita nyo naman talaga, nakikita nyo nagre-remorse talaga at talagang sinusubukan lahat sa pamamagitan ng Diyos na magbago. Amen. Di ba? Pero pag talagang pinagtatanggol na ito may deny, sigurado yun na may susunod na mga dapat gawin. Pero huwag natin i-deny yung Panginoon. Huwag natin i-deny na may mali tayo. Okay? At dito pa susunod, there was an outburst. Dito is he's invalidating Jesus Christ. There was an outburst by cursing. Sa verse 74 sabi, then began he to curse and to swear. Nagsimula siya magmura. Sinasabi niya, hindi ko kilala yung tao. At agad-agad, tumilaok yung manok. Ang sabi dito, ni Pedro, para hindi siya masabi na kasama niya Jesus, anong ginawa niya? Nagmura siya na nagmura. Kasi kapag dito yung statement, kung pag sinabi niya, kaparehas mo magsalita sila Jesus, yung mga disipulo niya, ibig sabihin, hindi sila nagmumura. Maayos sila magsalita. Amen? Ganun na sila magsalita. Kaya tayo bilang isang Kristiyano Katolik sa point 1, identified with Jesus kasi pananalitaan mo. Kristiyano na rin. Pero dito si Pedro para sabihin niya, hindi ko kasama si Jesus. Ang ginawa niya, mas malala. Nagmura na siya. Nagmura na si Pedro. At pag makikita niyo po sa Matthew chapter 6, sabi gano'n, huwag mo sabihin sa iyong kapatid, Raka. Ang ibig sabihin kasi doon is Raka is tanga, bobo, walang pinag-aralan, walang alam sa mundo. Yung pagkakasabi ng tanga na yun is yung talagang nilalait mo lang yung tao, hindi yung dinidescribe. Iba yung kunyari meron akong ginagawa, tapos sa kaligtaan ko, sabihin ko sa sarili, tanga-tanga ko naman, nakalimutan ko yung bagay na yan. Kasi dinidescribe ko yung nangyari sa akin sa katangahan ko. Pero pag tinatawag yung tao na isang raka, o tanga, o bobo, siraulo, ganun, na walang kaabog-abog kahit hindi naman siya ganun. Mura yun. Diba? Kasalanan yun, parang sinasabi mo yung tao. Kasi sobrang galit yun, parang pinapatay mo yung tao. Huwag natin normalize na okay yung pagmumura. Yung PI na yan, dito kasi hindi PI eh. TI eh. O D. Ay TD, di ba TD? O yung D. O PD. Alam nyo na yun. Kapampangan kayo. Okay? Huwag nating na-normalize yung mga mura na yan. Ito yung ginawa ni Pedro. Pag mo na ituro, tatanaw ano yung PD. So, yung mga bagay na yan, huwag nyo i-normalize. Diba? Identified siya kasama ni Kristo dahil sa kanyang pananalita. Pero dito, nagmura siya para sabihin, hindi ko kasama niya.
Huwag natin i-deny yung Panginoon sa ating buhay. Amen? Baka masabihin, hindi ka talaga pala Kristiyano. Hindi ka pala pupunta ng langit. Amen? Okay. So ito, katulad dito, nung ini-invalidate niya si Jesus at dinideny niya, siya ay nagsisinungaling. Ano sinabi ng Panginoon sa pagsisinungaling? Proverbs chapter 12, verse 19. Sa mga malarams. Saan ka pupunta? Ha? Okay. Sabi, the lip of truth shall be established forever. O yung bibig po ng katotohanan ay siya po ay itatatag magpasawalang hanggan. Sabi, but a lying tongue is but for a moment. Ngunit yung bibig po ng sinungaling, yung tao na yun ay saglitan lang. Kasi ibig sabihin dito, kapag ikaw ay tunay na nagmamahal sa Diyos, ikaw ay tunay na sumusunod sa Diyos, ikaw ay magsasabi ng totoo. Amen? Bawal malaram. Bawal sinungaling. Okay, sa ating mga medyo hirap tayo dyan. Marami dito na hirap. Kahit white lies, mali po yan. Kasi yung talagang, yung tunay na ligtas, kaya forever yan, established forever. Kasi ligtas siya eh. Pero sino yung hari ng sinungaling? Sinabi dun sa John chapter 28, verse 42 ba yun? 48 or something? Si Satanas. Tatay din po si Satanas. Kasi siya ay father of lies. Okay? At sinabi rin po sa Proverbs 19, verse 19, false witness at bulaang propeta shall not be unpunished. Mapaparusahan po yung mga sinungaling. Ito yung sarili false witness to. Okay? And he that speaketh lies shall perish. Yung mga sinungaling ay mamamatay. Sino malaram dito? Yung todo malaram. Tigil na yan. Okay? Ito na yung salita ng Diyos. Itigil nyo na yung pagsisinungaling. Amen? Kasi ayon po ng Panginoon. Huwag natin i-deny si Jesus. Amen? Kasi ito yung ginawa ni Pedro. Siya po ay nag-deny. Una by oral statement. Second is by oath. Third is by outburst by cursing. Okay? And last point. First point is identified with Jesus. Second point is invalidated or denied Jesus as his companion. Third point is intensely mourning. Intensely mourning or intensely mourn. Sabi nga sa verse 75, sabi dito, nung narinig niyang tumilaok yung manok, sabi dito, and Peter remembered, naalala ni Pedro. Ano naalala ni Pedro? Naalala niya yung sinabi ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Na sinabi niya, bago tumilaok yung manok, ikaw ay i-deny mo ako ng 3 beses. At sabi niya, at siya po ay lumabas at umiyak na matindi ng sobrang pait, sobrang lungkot ni Pedro. Pero yung lungkot po na ito, hindi po ito yung lungkot ng repentance eh. Ito yung lungkot na mali. Tingnan niyo po yung sinabi ito parang ito siya sa Matthew chapter 19 verse 22 eh. Ito yung kwento po ng mayaman ng Matthew 19:16-30, sabi, but when the young man heard that saying, narinig po ng itong mayaman po na to, he went away sorrowful. Umalis siya ng nakakalungkot, for he had great possessions. Kasi ano sinabi ni Kristo dito? Para makapunta ka sa langit, ipamigay mo lahat ng iyong kayamanan. Ano nangyari sa kanya? Mas mahalaga sa kanya yung yaman kaysa sa pagmamahal kay Kristo. Siya po ay alipin ng pera, hindi siya alipin ni Jesus. Hindi siya alipin ni Jesus. Siya ay alipin ng pera. At yung pera ay, itong sistema ng pera ay sistema po ng mundo. Ganon si Pedro. Siya po ay balungkot na balungkot. Bakit pagkatapos ito na nangyari sa kanya, nagtago na sila? At pagkatapos siya nakita, nag-fishing na lang. Dinama niya ibang mga disipulo tsaka apostoles. At habang siya ay nag-fishing, gumagawa siya ng makamundo na. Kaya nga siya hindi nagdadamit na ng pangtaas. Kasi bumalik siya sa mundo at that time. Kumbaga tawag natin dito is backsliding. O parang bumalik sa pagkamundo. Pero salamat sa Diyos, di ba, ni-restore siya. Pinalalahanan siya ni Jesus ulit. Di ba? Pero dito lang, kapag sinabi ko, tumilaok yung manok, panggising na sa atin yan eh. Tumilaok na ba yung manok sa iyo? Uy! Mali lang ginagawa mo, kapatid.
Mali ang ginagawa mo, anak, sabi ng Panginoon, dahil kinakausap ka sa pamamagitan ng Biblia. Gising na. Diba? Tumitila ako yung anak para pang gising eh. Gising na. Nandiyan ka na sa kadiliman, gising na. Bulat mo yung mata mo para makita mo yung liwanag. Yung liwanag yung Panginoon, diba? Diba? So yung mga bagay na yan. Sana hindi tayo nalulungkot dahil nalulungkot tayo, hindi natin magawa yung mga kasamaan na gusto natin. Hindi tayo makagawa ng mga kapares dito ng mga kamunduhan, yung mga uso sa kamunduhan, pero mali sa Biblia. Gising na tayo doon. Mapapahamak lang po tayo. Mapapalo lang tayo ng Panginoon. Amen? Huwag tayo magpapalo sa Panginoon at ilang beses na tayo nagpaparemind dyan. Okay? Isa pa dito, another thing is, intensely mourn, dapat meron tayong godly sorrow. Hindi yung katulad ng sorrow na ito na, ano ba naman to? Si Pedro kasi ang nangyari sa kanya is nalungkot siya ng todo, bumagsak yung kanyang moral. Hindi niya na ginawa yung pagsisinungaling. Kasungaling dahil sobrang hiya niya at imbis na mag-continue para sa Panginoon, nag-continue na lang siya sa kamunduhan. So pag ikaw po ay napatawad na ng Diyos, kasi sinabi sa 1 John 1:9, ano sinabi sa 1 John 1:9? Tingnan niyo, 1 John 1:9. 1 John 1:9. Sa English po, if we confess, pag tayo po ay magkukumpisal o hingi tayo ng tawad, our sins, o hingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, sabi niya, He is faithful. Mangungumpisal tayo o tayo hihingi ng tawad diretso kanino? Okay. So, sinaamin natin mga kasalanan. Siya po ay tunay na tapat na rin. At siya po ay justisya. Kasi justisya niya kung sino hingi ng patawad sa akin, ano sasabihin niya? Papatawarin niya. Papatawarin niya yung ating mga kasalanan. At hindi lang yun. Lilinisin pa tayo sa lahat ng mga kamalian po natin. Hindi ko sinasabi na pwede magkasala o may lisensya tayo magkasala. Pero pag may kasalanan tayo, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. At ganoon din, we will walk with the Lord. Diba? Tayo po ay maglalakad kasama ng Panginoon at mamahalin siya. Ipapakita natin na tayo ay identified in Jesus Christ. Kasi sabi nga dito sa last point, dito sa intensely mourn, sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, for godly sorrow, o yung makadiyos na kalungkutan, worketh repentance. Dahil yung kalungkutan na yan ay worketh repentance. Ano yung repentance? Ibig sabihin, ayaw mo nang gawin yung mali. Naintindihan mo na ikaw ang mali, aminado kang mali mo, kaya tatalikuran mo na yung mali na yan. Repentance to salvation sa kaligtasan. Kapag hindi ka paligtas, maliligtas ka mula sa iyong kasalanan at umakot sa langit. Pag tayo naman ay Kristiyano na repentance to salvation, isasalba tayo, pwede tayo isalba sa mga mas malaking kapahamakan dito sa mundo. Kasi pwede tayong paluin ng Panginoon kung sobrang tigas ng ulo natin, di ba? Amen? Tama ba? Amen? So, huwag tayo makulit. Okay? Sabi dito, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Pero yung kalungkutan ng kamunduhan, wala kasi akong ganito eh. Ay, di ko kasi pwede yung ganyan eh. Iinggit ba? Minsan inggit. Minsan mga bagay na hindi dapat natin gawin, nalulungkot tayo. Minsan yung lungkot na hindi nakatuwa-tuwa sa Panginoon, ito po ay pupunta sa kapahamakan. Death nga daw, kamatayan. Okay? So yung mga bagay, ayan. So dito, ikaw ba when the world looks at you, do they see Jesus? When the world looks at me, do they see Jesus? Okay? Nakita ka ba kasama ni Jesus? Nakita ka ba naglalakad kasama ni Jesus? Ang ugali mo ba? Paglabas dito sa simbahan, sabihin, Kristiyano to, sigurado ako. Yung countenance mo ba, yung pagmumukha mo, ano yung nare-reflect? Ikaw ba ay parang demonyo? O santo? Santos pa man din karamihan kayo dito, di ba? Lagyan mo ng S eh. Sino mga hindi santos dito? 1, 2, 3, 4. O 5 lang tayo hindi santos dito eh. Santos ka rin? Hindi. Regala ka nga eh. Santos ka ba? Santos ka? Akala ko regala. Yung sa mama niya po sa
So, o santo pala kayo lahat eh. So, yung mga bagay-bagay na yan. Jacob Muli. Okay. Let's walk with the Lord. Let's talk according to the Lord. And we will live for the Lord. Amen? So sa mga hindi pa ligtas dito, gusto at hindi pa alam kung gusto na pupunta sa langit. Sino mga dito, sino dito hindi alam kung pupunta sa langit? Hindi mo sigurado? Hindi mo sigurado pupunta sa langit? Hindi mo alam pa. Okay. Sino dito sigurado pupunta na sa langit? Sino sigurado? Sino dito ligtas na taas kamay? Nakakalimutan natin lagi, no? Okay, mahiya. Anyway, sa mga hindi pa ligtas, mga hindi pa pupunta ng langit, hindi alam, kilalanin niyo si Kristo bilang kayo ng Panginoon. Magpakaalipin kayo. Talikuran niyo yung mga mali. Amen? Amen. I'm happy na dito kayo, pero sana next week, no, yung mga ito siguro, hiwalay natin sila ng mga turo, kung pa pwede. And then join na lang dito. And then aside from that one, pag kayo po ay nahihirapan, hello? Hi. Na ma-identify with Jesus Christ. Ganun lang. Read the Word of God. Pray with Him. Sama tayo sa mga ministries. Amen? And gawin natin ng buong puso. Pag-pray natin lagi sa Panginoon, Lord, gusto kong gawin ito ng buong puso. At pagbibigyan po tayo ng Panginoon na gawin natin ng buong puso para sa Kanya mga bagay-bagay na ito. Okay? Amen? So, bow down. Close your eyes. Bow, close your eyes. Sa mga hindi pa ligtas, sana ito yung panalangin nyo. Hindi ito magic prayer. Pero pag mula sa puso nyo talaga, Lord, ako po ay makasalanan. Aminado po ako dyan. Sana po, Panginoon, tanggapin niyo na ako bilang alipin. Patawarin niyo ako. Tulungan niyo ako, Panginoon, na talagang gawin yung mga dapat sa inyo. Bigyan niyo po ako ng buhay na wala hanggan. Kaya sabi niyo nga po, sino man tatawag sa inyong Panginoon na dahil mula sa aming puso at may relasyon kami sa inyo na tama, ay siya tunay na maliligtas at makakasama niyo habang buhay. Lord, sa mga aming mga Kristiyano, sana hindi namin gagawin ito na i-deny ka o i-invalidate namin kayo. I-invalidate namin kayo dahil gusto namin yung aming mga kasalanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na iwasan yung mga ito. Huwag niyo po sana pabayaan na kami ay magkasala. Iwasan niyo po kami sa tukso, kung maaari po, Panginoon. At sa mga testing sa buhay. At Lord, salamat, Panginoon, sa binigay niyo sa akin na pagkakataon na makapagturo pa rin hanggang sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa tinuro niyo rin sa amin. Naway ulit, Lord, may sa puso namin ito at may sa gawa. Kung maaari ay ituro din namin sa iba. Naway, Lord, kayo po mapansin. And Lord, we also pray for the giving, sa tithe, sa offering. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito at marami pong naaabot. Lalo nagbibigay sa missions para po sa aming church lot at sa evangelistic program. Gabayin niyo po kami, Panginoon, sa paggamit ng mga pera na ito. And Lord, we also pray yung pagdating sa anniversary namin, sa aming church anniversary bilang kaming church na mag-outing. Naway kami po, Panginoon, mag-enjoy kami. Banding na maigi. At naway, Lord, gabayin niyo po bawat isa sa pagbibigay. Gabayin niyo rin po, Panginoon, lahat araw-araw. Huwag niyo po mabayaan na sila ay magkaroon ng sakit o sakuna, magkasama sa sakuna, kundi blessings and blessings and blessings at sobrang blessings po, Panginoon. Thank you, Lord, and we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.